So ito po pag-usapan po natin. So kahapon, nandun ako sa Congress. Nakisilip ako doon sa congressional hearing sa franchise ng SMNI. At pinapagalitan ng mga congressman, yung pong mga host tsaka abogado ng SMNI kasi nagpapakalat daw sila ng maling balita tungkol sa mga expenses ng Kongreso. Okay, so talagang sinesero mo na sila, sinabon talaga sila kahapon. At even threatening to take away yung pong franchise ng SMNI na alam po natin ay very much pro Duterte. Okay? Nung isang araw naman, tungkol naman sa ICC, okay, dalawang Committee on Justice and Human Rights, yung isa, they agreed to adopt 3 resolutions urging the government to cooperate with the ICC in its investigation doon sa mga krimen daw na nangyari doon sa panahon ni Pangulong Duterte. So, isang impression po ang nabuo po sa akin. Talking to the staff, watching the congressman, narinig ko po doon na PRRD ay nawala na po ng halos lahat ng kakampi sa Kongreso. Okay? Marami pong mga congressman po ang either hindi na sumusuporta or yung iba nga po baka galit pa nga at hindi natutuwa dun sa mga ibang ginagawa ngayon ni PRRD. Okay, so kasi maraming dahilan yan. Yung isa po, yung interview niya sa SMNI kay Kibuloy na meron siyang nasabing hindi maganda tungkol sa Kongreso. Diba? Tinawag niyang rotten institution. Parang gano'n yata yung pagkasabi ni PRRD. O tapos, syempre meron pong mga balita din about dun sa possible coup daw. Puro chismis naman to, di ba? Pero syempre, narinig nila yan. Possible coup, or yung possible na pagsipa kay Martin, o which might lead to impeachment ni PBBM. So maraming mga ganon. At may mga iba din nagsasabi na parang parang nambubuli pa rin kasi itong sila dating Pangulong Duterte kahit wala na sila sa pwesto. Parang ganun yung mga lumalabas na impression na nabuo sa akin sa pakikipag-usap ko sa mga tao at mga staff doon sa Congress. Okay, so sa akin, ito na nga ay mukhang tuluyan ng kumbaga away kung away. Ganun yung mangyayari. 'Di ba? Kasi sumusulong itong sa ICC. Although ako personally, I don't think naman na aabot sa punto na aarestuhin si PRRD dito. Hindi naman eh. Siguro ginagawa lang ng Congress yung function niya kasi merong ruling yung Supreme Court dito na kailangan natin makapag-cooperate daw. Siguro yun lang naman yung sinusulong ng Congress. I don't think it will come to a point na aarestuhin si Pangulong Duterte. 'Di ba? Yun, isa yun, tapos yung isa yung sa SMNI. Ayun, baka mas posible pa yun. Baka hindi na ako magtataka kung maalisan ng prangkisa itong SMNI kasi meron ding ibang mga congressman na napipiko na din dito sa SMNI. Diba? It reminds me dun sa ABS-CBN, diba? Na ganun din naman, diba? Na kung paano na-deny ng prangkisa yung ABS-CBN. Itong sa SMNI, diba? Hindi natuwa sa kanila yung mga congressman sa ginagawa nila. They might lose their privilege of having that franchise. So, laking problema din yan sa SMNI. O pagdating dito sa ICC, okay? Sa akin, yun nga, tingin ko hindi naman to aabot na dun sa Baka kumbaga ginagawa lang to ng Congress as part of their parang technical technical na work lang Kasi nga 'di ba nag-ruling yung Supreme Court nga before na kahit umalis tayo doon sa ICC ay kailangan pa rin nating makapag-cooperate kasi yun nga final yung mga bago tayo umalis. So parang ganoon So I think hindi naman naabot. Pero siguro merong ilang tao sa Congress they want to send a message lang din, 'di ba? Na we will follow the rule of law, na hindi pwedeng nambubuli, hindi pwedeng so we just want to go about the business of doing our work here. At ayun, ang posibleng mangyari talaga dito kasi sa akin din naman kapag umabot talaga sa punto na nag-iimbestiga yung ICC tapos baka arestuhin si dating Pangulong Duterte, 'di ba? Aabot sa punto na baka si Sara mismo ang kumalas. At pag si Sara kumalas na sa administrasyon,
'di ba? At maging kalaban ni Pangulong Bongbong, syempre malaking gulo din 'yon. Hindi din maganda kapag magkaaway yung Pangulo at Disa. Nakita natin 'yon nung panahon ni PRRD, 'di ba? At talaga magulo. Buti ngayon na PBBM is holding things together pa. Pero syempre, alam naman natin kapag dating na sa tatay niya, baka umabot sa punto nga na tuluyan ng humiwalay itong si Sara. Pero sa ngayon pa lang, kahit sa ngayon pa lang, napapansin ko sa mundo ng mga vloggers ay nahahati na. Kumbaga, merong mga yung mga loyalista, yung mga DDS, o yung iba minsan, yung iba unity mo, kumbaga nagsisimula na kailangan ng pumili bawat isa. Saan ka ba kakampi? Yung mga ibang DDS nga ay nagiging anti-government na at anti-Marcos na yung iba. Hindi, sa akin lang, pag yung tuluyan na away na ganyan, ang nakikinabang lang dyan ay yung mga dilaw. Kasi baka hindi natin namalayan sa susunod, maagaw na nila dahil ano. Pero sa akin, di ba, as much as possible, gusto ko smooth sana lahat, gusto ko maayos sana lahat. And nadadaan naman lahat sa tamang pakikipag-usap eh. Siguro babaan yung pride, babaan yung alam ko si PBBM naman maayos naman kausap yan. Sana magkausap sila ni PRRD. I think yun ang magiging solusyon dito sa awayan na to eh. Kasi ako personally, ayoko na yung mag-aaway-away pa kasi may kaibigan ako on both sides eh. May kaibigan akong loyalista, may kaibigan akong kumakampi sa Congress, kay Speaker Martin, may mga kaibigan din akong kumakampi kay Sara, kumakampi kay Digong, 'di ba? At kay Amy. Ayokong makita mag-aaway sila sa akin para maiwasan yung lahat ng hassle, lahat ng problema moving forward. Sana mag-meeting personally si PBBM at si PRRD. Maaring mainit ulo nila pareho, baka mainit ulo ni PRRD. Pero I'm sure mahahanapan niya ng tamang compromise ni PBBM. Pero hangga't hindi mag-usap yung dalawa, lalaki sa lalaki. Hindi pwedeng si Sara lang, hindi pwedeng si Martin lang. Dapat si PBBM mismo, si Pangulong Duterte mismo. I-plancha nila lahat ng problema nila para smooth sailing, 'di ba? Sa akin yun ang pinaka best way talaga. And alam niyo yung politika, talaga namang normal 'yan. Talagang syempre nagpapatagisan, pero at least hindi na umabot sa punto na total awayan yung dalawa. Kasi pag nag-awayan yung dalawa, 'di ba? Sino ang mas makikinabang? Yung mga dilaw, yung mga grupo na left-leaning, diba? Ayoko din naman yun, diba? So sana nga maayos nila. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Real Talk BBM Sara. Lumalaki yung gulo, okay? Marami tayong kakausapin on all sides, on both sides, ICC, SMNI. Tingnan po natin kung ano yung mangyayari pa. Okay? So I will be active in this channel talking about this issue. So thank you very much po. See you po sa next video po natin guys. Bye-bye.